Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Huling-huli ni Annalyn ang pagpapanggap ni Carlos. Katapusan na ba ng pagpapanggap? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nag-antay si RJ sa wala. Hindi siya sinipot ni Lynette. Dahil may ibang pinagkaabalahan si Lynette. Yun ay ang bantayan at pakainin si Carlos. Nalaman ni RJ na pinagpalit siya ni Lynette kay Carlos. Kahit alam daw ni Lynette na may lakad silang dalawa ni RJ. Si Katie ang pinapunta ni Lynette para samahan si RJ. Pero nagalit lang si RJ at hindi na itinuloy ang lakad niya. Pinuntahan niya si Lynette. Samantala, sa Apex, pagtapos masaktan ni Lynette sa kamay ni Carlos, ay hindi niya inamin kay Annalyn na nasaktan siya ni Carlos. Natatakot si Lynette na sabihin ang totoo kay Annalyn. Dahil baka pagbawalan siya lalo ni Annalyn na lumapit kay Carlos. At hindi niya matulungan si Harry. Kahit nasaktan na nga si Lynette kay Carlos, ay iniisip niya pa din si Harry. Dahil alam niya ang pakiramdam ni Harry. At gusto niyang makatulong kay Harry. Habang nag-uusap sila Annalyn tungkol kay Carlos, dumating si RJ. Nagpaliwanag si Lynette kung bakit hindi niya sinipot si RJ. Nagalit naman si RJ. Sinabi niya kay Lynette na pinagpalit siya kay Carlos. Hindi naman nagustuhan ni Lynette ang sinabi ni RJ. Pinahinto ni Annalyn si RJ. Sumagot naman si Lynette. Sinabi ni Lynette kay RJ na bakit ka ba nagagalit? Hindi si Carlos ang binibisita ko. Si Harry ang dinalan ko ng pagkain at damit. At wala kang karapatan na magalit sa akin. Dahil wala tayong relasyon. Sabay alis ni Lynette. Nagulat si RJ sa sagot ni Lynette. Sinundan naman ni Annalyn ang nanay niya. Naiwan si RJ at si Harry. Hindi alam ni RJ kung ano ang sasabihin niya kay Harry. Tinignan niya lang si Harry na may halong inis. Umalis si Harry. Samantala, nakasalubong at nakausap ni Harry ang abogado. Kinuhang abogado ni Harry para kay Carlos. Nagtanong si Harry sa abogado na kung hindi pwedeng pa-hospital arrest si Carlos, baka may ibang paraan pa para hindi siya makulong. Sumagot ang abogado. Sa mental condition daw ni Carlos, we can file a instability at kapag napatunayan na wala siya sa tamang pag-iisip, hindi siya makukulong. Narinig ni Robert lahat ng usapan ni Harry at ng abogado ni Carlos. Kaya natatakot si RJ na baka hindi na makulong si Carlos at baka guluhin ulit nito si Lynette. Samantala, kinamusta ni Annalyn si Zoe. Sinabi ni Zoe na tinanggap niyang wala na si Moira para makapag-move forward na siya sa buhay niya. Sinabi ni Zoe na kahit wala na si Moira ay nararamdaman niya pa rin ang presence ng mami niya. At parang tinitignan lang siya nito. At siguro daw ay nasa tabi-tabi lang daw si Moira at nagmamatsyag sa kanya. Natuwa si Annalyn sa narinig niya. Nasa wakas nga ay okay na daw si Zoe at tanggap niya na nawala na ang mami niya. Kaya tuwang-tuwa si Annalyn sa nabalitaan niya kay Zoe. Dahil sa wakas ay hindi na stress si Annalyn o itong si Zoe dahil sa mami niya. Samantala, hinanap ni Harry si Lynette. Nakita niya si Lynette at Chang Susan na magkasama. Nilapitan niya ito. Nagmakaawa siya kay Lynette na iurong ni Lynette ang kaso niya laban kay Carlos. Kahit alam daw ni Harry na hindi madali para kay Lynette ang hinihiling niya. Nagulat si Chang Susan.
Nagalit siya kay Harry. Sinabi niya kay Harry na ano ka mo? Gusto mong iurong ang kaso laban sa daddy mo? Hindi pwede yan. Muntik nang mapatay ng daddy mo si Lynette. Binihag niya si Lynette. Buhay ni Lynette ang muntik nang mawala. Kaya hindi pwedeng iurong ang kaso. Itutuloy ni Lynette ang kaso laban sa daddy mo kahit ayaw mo pa, Harry. Sumang-ayon naman si Lynette kay Tiang Susan. Humingi siya ng pasensya kay Harry. Dahil kahit daddy pa ni Harry yon, ay kailangan pa ding pagbayaran ni Carlos lahat ng naging kasalanan nito. Kahit naaawa nga si Lynette kay Harry. Wala namang nagawa si Harry kundi ang magmukbok. At naghingi siya ng pasensya kay Harry o dito kay Lynette dahil sa nasabi niya at hiniling niya dito kay Lynette. Samantala, sa kwarto naman ni Carlos, may tumawag kay Carlos. Sinabi ni Carlos na tigilan mo na ako. Hindi na kita tutulungan. Sakto naman at pumasok si Annalyn sa kwarto nitong si Carlos para i-check si Carlos kung ano na ang kalagayan nito. Narinig ni Annalyn lahat at may kausap nga itong si Carlos. Nagulat si Annalyn dahil normal ang boses ni Carlos at halatang wala itong problema sa pag-iisip. Di tulad kapag may tao at nawawala ito sa sarili. Ikinagulat din ni Annalyn kung bakit may cellphone itong si Carlos. Kahit nawawala na nga daw ito sa sarili. Lalo namang ikinagulat ni Annalyn ang marinig niyang isinigaw ni Carlos. Napatahimikin mo na ako, Moira. Nanlaki ang mata ni Annalyn. Kaya naman sinabi ni Annalyn dito kay Carlos na sino yang kausap mo. Bakit parang normal yang pagsasalita mo, hindi tulad ng pagkausap mo kami ay nawawala ka sa sarili. Sinabi ni Annalyn dito kay Lynette lahat ng narinig niya kay Carlos. Kaya naman nagulat itong si Lynette. Pero sinabi ni Lynette na baka nag-hallucinate lang daw itong si Carlos. Dahil katulad nga nung nandoon silang dalawa ni Harry, ay laging binabanggit nitong si Carlos ang pangalan ni Moira. Kaya naman sinabi ni Annalyn na totoo ang sinasabi ko. Dahil nakita ko rin tong si Carlos na may hawak na cellphone. Ikinagulat iyon ni Lynette dahil hindi niya alam na may hawak pa palang cellphone itong si Carlos. Si Moira kaya talaga ang kausap ni Carlos? Nagpapanggap lang ba talaga si Carlos na nawawala sa sarili? Buhay na buhay kaya talaga si Moira? Ano ang bagong itsura ni Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!